ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayon po ay World Day of Prayer for the Care of Creation. Ito po ay hindi basta-basta lamang pag-aalaga ng mga yamang likas o ng mga halaman, pagbabasura, at kung ano paman, pangangalaga sa kalikasan. Ang tema po dito ay Hope and Act with Creation. Umasa at kumilos alang-alang sa sanlilikha. Para lubos nating maunawaan ang kahulugan nito, ay sasailalim tayo sa ilang pagsasanay. Magsiluhod po. Maglalaan po tayo ng sandaling katahimikan para bigkasin sa harap ng Panginoon ang inyong nais sabihin. Samot dalangin ito sa matamis na pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas. Magsiupo po. Marahil, karamihan sa atin, sa tuwing tayo ay luluhod, ang sasabihin natin sa harap ng Diyos, Panginoon, patawad sa aking mga nagawang pagkakasala. Kung anuman ang aking mga naging pagkukulang sa aking asawa, mga anak, kamag-anak, kapamilya, inihihingi ko po sa inyo ng tawad sapagkat hindi ko alam ang buhay na aking kakaharapin. Gayunpaman, iilan siguro sa atin ang nagsasabi, Panginoon, gawin mo akong banal. Meron po bang nagsabi sa inyo ng panalangin iyon? Sumunod na gawain. Pakitaas po ninyo ang inyong kanang kamay at ipikit ang mga mata.
Marahil sa pagtataas ng ating mga kamay, ang sinasambit natin ay, Panginoon, isinusuko ko na sa iyo lahat ng aking buhay. Wakasan mo ang aking paghihirap sa mga sandaling ito. Kung may nadarama akong kalungkutan, pawiin mo. Tulungan mo ako sapagkat ako'y lubos na nabibigatan. Pero, iilan po sa atin ang magsasabi, Panginoon, salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa akin sa buong buhay na naririto ako ngayon. Marahil iilan lang. Maari nyo na pong ibaba ang inyong mga kamay. At ang panghuling gawain, isipin niyo po ang isang bagay na nakakalungkot. Maaring hindi pa nangyayari o nangyari na. Maglalaan po tayo ng sandaling katahimikan para rito. Sa pagpikit ng ating mga mata, kadalasang iniisip natin yung pagkawala ng ating mga mahal sa buhay o ang maaaring kamatayan nila sa mga susunod na pagkakataon. O yung paghihiwalay sa relasyon ng pamilya. Ngunit naisip na ba natin sa tuwing nakararanas tayo ng kapighatian, yung kapighatian din ng iba, yung mga taong walang tahanan, biktima ng pang-aabuso, walang makain, walang matirhan, mga nasa bilangguan, kasama ba natin silang umiiyak sa araw-araw? Ito po ang punot, esensya, kung bakit natin pinagdiriwang ang prayer for creation. Kaya ko kayo isinaalang-alang sa mga gawain ng pagdarasal. Ang pangako, ang pagluhod, ang pag-iyak, ay pagpapasalamat sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang pag-aasam ng pagpapakabanal, ang pakikiisa sa pagdurusa ng iba. Ito ang sinasabi ng Santo Papa, na pinunuan tayo ng Espiritu Santo upang punuin ang ating mga puso ng pag-ibig sa kapwa. At dito aagos ang biyaya ng Panginoon upang dakilain siya araw-araw. Upang sa kabila ng ating mga kalungkutan, kabiguan, malaman natin na ang plano ng Diyos sa atin ay pawang mabuti lamang. At ang pagliligtas ng Diyos, ng ating tagapagligtas, ay nagaganap sa ating panahon kahit na ito ay moderno at makabago na.